Dapat ganito lang pala upang mas makamura at super pulido pa cladding tubular C-purlins at rib-type color roof. Ang ganda ng kinalabasan, Real Pinas nga pala. At kung bago ka pa lang dito sa channel ay mag-subscribe ka na para updated ka pa sa mga ganitong design na bahay sa Pinas. So ayan, dito guys makikita natin ang buong structural ng bahay. Matibay din ang pagkagawa nito. Ang sukat ng buong bahay ay 16 feet by 20 feet. Ang ganitong sukat guys ay meron itong provision na 2 kwarto at 1 sala. Napakasulit ang ganito kalaki na bahay dahil bakal yung mga ginamit nila dito at half concrete, at lalo na yung dingding nilang ginamit nila dito ay kladang na talagang pangmatagalan na talaga. Dito naman makikita natin siya sa pinakamalayuan. Ang cute niya tignan dito lalo kapag malagyan na ito ng dingding. So ayon nga, alamin natin dito guys kung ilan kaya ang nagamit nilang hollow blocks at kung ano yung mga bakal na ginamit nila dito at kung ano yung mga size nilang ginamit. So unahin natin dito sa gumagawa ng bahay nila. Bali kumuha nga pala sila dito ng 3 workers, 1 skill at 1 mason at 1 labor. Yung sa skill guys sumahag siya dito ng 600 pesos per day, tapos sa mason naman 400 pesos per day, at ang sa labor naman ay 350 pesos per day. Di ba guys, swerte ng owner dito dahil maliit lang yung pasahod na hiningi sa kanyang mga workers, tapos ang gagaling pa nila gumawa ng bahay. Super linas talaga. Sa hollow blocks naman po kung ilan yung nagamit nila dito ay 300 pieces. Dito naman sa haligi tubular ang ginamit at yung size nito ay 2x3 1.5 ang kapal. At ang sa trusses nito gumamit sila ng C-purlins at yung size nito ay 2x4. Yung sa bubong naman nila gumamit sila dito ng rib type na color roof, at sa division naman nila gumamit din sila dito ng tubular at yung size nito ay 1x2 1.2 ang kapal. Bali sa color roof at cladding guys nasa 32k po ang buong nagastos nila kasi nasa 250 per meter. Sa 16 days guys ito na po yung kinalabasan sa bahay. Bali ang buong nagastos na dito ay 105,000 pesos or 105k pesos.